Pinoy Patrol Balita, Duterte versus Trillanes, full Quadcom hearing. Kung may totoo lang maski isa, I will hang myself in front of you. You can summon, I will sign a waiver, all banks, pati yung World Bank ng Amerika. Kung may isang totoo lang nakiting, I will resign and I will ask my daughter to resign and everybody in the family. That is my guarantee. And I will hang myself. Will the former president be okay that if we draft the waiver now, that it be signed today instead of tomorrow? Will you be fine with that, Mr. President? Anong kapalit, sir? Hindi. Sampalin ko siya sa publiko. Hindi. Wala naman. Ngayon na. Wala pong ganunan. Chairman. I'll give you sasampalin ko sa Chairman, session suspended. Session suspended. Order please, order. Sige, go ahead, Mr. Trillanes. So, ito po ang sige, doon po sa mga unang slides muna. Ayan. So, ito po yung mga bank accounts na nakalap ko po ito noong 2016. Tapos, ito po ay na-validate na ng Ombudsman na kaparehas nga nung naisumite ng AMLAC sa kanila. Kaya, ano po tayo? Kumpiyansa po tayo sa provenance nitong dokumentong ito. So, sige po, next slide. Ito po yung mga iba't ibang mga pumasok na pagkapirahan kay accounts ni Duterte. Tapos, sige po, next slide. Ayan. So, ang total po ng mga credits na pumasok ay 2.4 billion, no? Ngayon, kung ano talaga yung actual total, malalaman po natin yan pagka binuksan po yung accounts. Ngayon po ito, no? Ang pagkakamali po ni Mr. Duterte nung nagtatago siya ng pagkapirahan ay ginawa niyang joint account yung kanyang anak na si Vice President Sara Duterte. Kaya ito po ay alam po naman natin na exempted sa bank secrecy law ang impeachment. So lalabas po yan lahat. Sige po, next slide. Ito po yung last slide, no. Dito po, meron po ito pong mga transactions na ito. Meron pong kay Vice President Sara, meron po kay Duterte, meron po kay Baste Duterte, meron kay Pulong Duterte, at meron po kay Hanilet Abansenya. Ito pong mga ito ay mga managers checks under their name na ang origin po ng account ay yung isa dun sa mga drug lords na minention ni Las Cañas na si Sammy Uy. Ito po, ano ito? Siguro ng mga panahon na yan, 2011 to 2013, medyo kumpiyansa sila sa kanilang mga gawain, kaya may physical na checks, no? Pero after that, ang mga deposito diretso na sa account, so wala nang paper trail. Pero makikita natin dito yung pattern to, Mr. Chairman. Nagdidibidendo yung drug lord doon sa pamilya nila Duterte tuwing October at April, no? Kaya sunod-sunod po yan. And by the way, makikita po natin si Vice President Sara, meron po siyang 2 checking in-encash dyan under her name, manager's checks. Tapos ito po ay while she was mayor, no? Kaya yan ay direct bribery, no? Tapos proceeds of the illegal drug trade. Ito po ang naging pruweba natin. Kaya nung cross match po namin yung dokumento na kuha namin at dito sa mga
personalidad na minention po ni Arturo Las Cañas, na-confirm namin yung kanyang istorya. Nakita niyo po dyan, si Duterte, pareha sila ng amount na in-cash, no? Tapos itong mga anak, sila Baste Duterte, ayan po, tagte 10 million every 6 months. Kay Pulong Duterte, meron din. Ngayon po, lahat ito ay hawak yan ng mga bangko mismo. Meron silang physical copy, meron silang soft copy netong mga sinasabi na ito. Kaya hindi po yan pwedeng i-deny lang kasi alam naman natin yung mga estilo ni Duterte, mag-a-admit konti pero magde-deny to confuse everyone. Pero ito po yung smoking gun, Mr. Chairman. So, yan po, we concluded na peke talaga ito. Ginagawa niya yung war on drugs para proteksyonan niya yung sindikato niya na sina Michael Yang, Sammy Uy at Charlie Tan. So, kaya po nung sa Davao pa lang pinapatay po nila yung kompetensya. Tapos nung sila na ang presidente, ginawa nilang National Death Squad, ano, yung nangyari. Tapos si Leonardo nga po yung ginawa niyang point person. Tapos yung drug list na sinasabi ni Duterte, meron legitimate mga personalities doon, galing doon sa mga iba't ibang ahensya. Pero pag may kailangan silang isingit ng mga kalaban nila sa drug business, sinisingit po nila doon. Kaya nga may mga tinutumba na mga involved din sa illegal drugs kasi kompetensya nila yon sa distribution. Kaya yan po, lahat na yan ay napagtagpi-tagpi namin. So, kaya that would explain kung bakit protektado si Michael Yang kahit na may report itong si Colonel Asierto. Tapos hindi lang po yan, nung nilabas po yung report na yon, sa sobrang pagproteksyon nila kay Michael Yang, yung mismong gumawa ng investigasyon, yun yung gustong ipapatay at sinampahan ng kaliwat kanang kaso. Kaya makita natin dun sa mga drug lord na hindi kasabwat sa sindikato ni Duterte, ano siya, porsigido siyang patayin. Pero doon sa kanilang grupo, itong mga ito na mention, Michael Yang, Charlie Tan at Sammy Uy, protektado hanggang ngayon. Ni nga yung PDEA director ni Duterte na si Wilkins Villanueva, ni hindi nga masama sa drug list hanggang after 2022 si Michael Yang. Yun po ang dahilan kasi biniling po sa kanya yan ni Duterte. Salamat po. Mr. Chair, Yeah, please proceed, Congressman Teves. may I Mr. ask Chairman. the former President kung alam niyo po ba na kinasuhan po ni former Senator Trillanes sina Congressman Paulo Duterte, Attorney Mans Carpio for drug smuggling? Hindi ho. Pero kung totoong drug smuggling man sila, they should be prosecuted in court. And if convicted, they should serve sentence in jail. Hindi ko pipigilan yan. Kung totoo. Ngayon, yung narration dito ni ko kilala itong taong to, forgot his name. Your Honor, if there is an iota of truth, ayuta lang, baski konti lang, you can find out, may nilagay siya ng record. Now, I'm willing to execute an affidavit or kayo na lang to summon the banks pursuant to my waiver kung may totoo lang maski isa
I will hang myself in front of you. You can summon, I will sign a waiver, all banks, pati yung World Bank ng Amerika. Kung may isang totoo lang na kiting, I will resign and I will ask my daughter to resign and everybody in the family. That is my guarantee. And I will hang myself. Mr. President, Yes, Your Honor. Nalilito na ako kung anong sabihin ko. Pero sabi ko kung if I'm lying or if my statements are falsely stated, or if there is an iota of magbigti ako. So, in the same manner na kung magbigti ako si Trillanes, dapat magsabay rin sa akin. okay, duly noted of your thoughts, Mr. President. Former Senator Trillanes, you're recognized. Maraming salamat, Mr. Chairman. Ito pong dokumentong ito po yung naging basis ko nung plunder case na final ko kay Duterte noong 2016. At ito po ay inimbestigahan ng Ombudsman at ang Deputy Ombudsman Arthur Carandang, and I think the Quadcom can invite him. Siya ang nag-conduct ng investigation. Humingi siya ng dokumento sa AMLAC at kinonfirm niya. And because of that, tinanggal ni Duterte si Deputy Ombudsman. Now, aside from that, so pwede natin, suggested by Chairman Paduano, na yung AMLAC mismo, unless, since hindi naman na siya incumbent, ay pwedeng ma-access yun with the waiver. Pero we've been there before. Nagsabi na yan siya na magbibigay siya ng waiver. Puro bluff yan. Pero hindi, kaya nga mas maganda kung ma-draft na po natin yan ngayon para papirmahan niya yan dito, no? Para wala nang alibay. Pero ito po, I'll be presenting later on, Mr. Chairman, a video of his actual admission of these accounts. No? So, ito naman pong mga cheque na in-encash, in-extract lang namin from that long list. Mga managers' checks po yan, hindi nawawala sa system po yan. And later on, exempted sa impeachment cases, kaya pwede po lumabas yan, ipepresenta po yan. That's the smoking gun ng proceeds of the illegal drug trade ng Duterte crime family. Salamat po, Chair. Thank you very much, Sir, former I have to Senator respond Trillanes. to it. This guy Former President, is with all due very... respect, with all due respect, I'll have to follow the rules. Yeah. I will give you time later, Mr. President. I will give you time later. Just so that we can put to rest this issue of waivers, because it's been going back and forth. Will the former president be okay that if we draft the waiver now, that it be signed today instead of tomorrow? Will you be fine with that, Mr. President? Anong kapalit, sir? Hindi. Sampalin ko siya sa publiko. Hindi. Wala naman. Ngayon na. Wala pong ganun. Sabi... Order, please, order. Please observe proper decorum. We are in a committee hearing. We have already stressed from the very beginning that the proper rules, decorum, will be implemented regardless of who you are. Regardless of who you are.
We live by a set of rules in this committee, and those set of rules will be followed, and those set of rules will be implemented. If I may. Wait, session, it's still suspended. It's still suspended. Pinoy Patrol Balita, Duterte versus Trillanes, full Quadcom hearing. Magandang araw sa ating lahat. Ngayon babalita natin ang pagdinig ng Quadcom hearing. Naging sentro nga ng tensyon ang matinding sagutan sa pagitan ni Senator Antonio Trillanes at dating Pangulong Rodrigo Duterte. Iginiit ni Trillanes na mayroon siyang hawak na mga bank statement na nag-uugnay kay Duterte sa umano'y tagong yaman. Ayon sa senador, ang mga naturang dokumento ay nagpapakita nga ng malaking halaga na di umano'y ipinapasok at inilalabas mula sa bangko. Ang paratang na ito ay bahagi ng mas malalim na aligasyon ng katiwalaan laban kay Duterte. Mariin naman na itinanggi ng dating Pangulong Rodrigo Duterte ang mga pinapahayag sa kanya. Ngunit mariin namang itinanggi ng kampo ni Duterte ang mga akusasyon. Sa panig ng kanyang tagapagsalita, ipinahayag na walang katotohanan ang mga pahayag ni Trillanes. Sinabi mismo ni Pangulong Duterte na kahit piso ay walang pumasok sa kanyang bangko. Ayon pa sa kanila, ang mga dokumento ay di umano'y peking ebidensya na ginagamit lamang upang sirain ang kredibilidad ni Duterte sa harap ng publiko. Baybayan nyo kami dito sa Pinoy Patrol Balita.